nagiging agresibo dahil sa takot, pero may ilan din na mas nagiging matulungin para mabuhay. Sa kabila ng nakakatakot na mangyayari, may silver lining ang pagkawala ng oil sa kalikasan. Bababa ang polusyon sa hangin dahil mababawasan ang usok mula sa mga sasakyan, eroplano at pabrika. Mas magiging malinis ang hangin at sa ilang lugar, mas makikita ang malinaw na kalangitan. Mababawasan din ang paglabas ng carbon dioxide, kaya hihina ang bilis ng pag-init ng mundo. Sa mga dagat, bababa ang panganib ng oil spills, kaya mas may pagkakataon ng marine life na makabawi. Pero hindi agad magiging maayos ang lahat. May iba pang sources ng polusyon tulad ng coal at iba pang fossil fuels. At sa kakulangan ng energy, posibleng mas gamitin pa ang mga ito. Sa madaling salita, may benepisyo sa kalikasan, pero hindi ito sapat para agad maibalik sa dati ang balanse ng mundo. May mga pwedeng maging kapalit ng oil tulad ng biofuel, renewable energy gaya ng solar at wind, at mga materyales na galing sa halaman o biomass. Pero hindi ito agad maipapalit. Kailangan ng oras para maitayo ang mga pasilidad, maayos ang supply, at makapag-adjust ang buong sistema. Kahit kasi ang paggawa ng mga solar panel, wind turbines, at iba pang teknolohiya ay nangangailangan din ng energy at materyales na sa ngayon ay konektado pa rin sa fossil fuels. Kaya kung biglang mawawala ang oil, hindi agad kayang punan ng mga alternatives na ito ang kakulangan. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga eksperto na ang pinaka-praktikal na paraan ay hindi biglaan, kundi unti-unting pagbabago. Isang dahan-dahang paglipat mula sa oil papunta sa mas malinis at sustainable na energy. Kaya habang hindi pa ito nangyayari, kailangan nang maghanda dahil kung isang araw biglang mawala ang oil, magiging mabigat, magulo at nakakatakot ang kahihinatnan ng mundo. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Movie YouTube channel at pindutin ang notification bell.